po natin itong kalusugan, pag tama ang ating pamumuhay, nare-restore po pala yung ating physical, mental, and spiritual. Kaya yung message po ng regeneration process ng ating katawan, na ito palang brain ng tao, nagpapalit once a year. Ito palang liver, ang kidney, ang gallbladder, ang spleen, all parts of the body, after a year time, kung ano yung kinain mo, yun yung magiging pundasyon at magre-represent kung anong katawan meron tayo. Kaya kung tayo magkakaroon ng pagbabago ng ating lifestyle o ng ating pagkakain, within 3 months time, for example, kumain ka ng pagkain na natural, within 3 months time, mababago yung dugo ninyo at mababago yung dugo ko, and after 6 months, napapalitan ang tissue, and after 1 year, we can expect na ang ating katawan ay hindi na panandalian. Hindi na ito yung basta na lamang na madaling dapuan ng karamdaman. Kaya nga dito sa coronavirus or whatsoever, or any kind of bacteria that might probably enter within our body, to be honest with you, there is no such, ang sabi doon, sa pag-aaral, sa normal blood pH or blood chemistry. Lahat daw po pala na nasa normal ang blood chemistry at nasa normal ang blood pH, ang tendency, wala daw pong nagtatribe na bacteria at virus sa isang katawan na nasa alkaline category. Paano ma-alkaline ang ating dugo kung kinakain natin yung mga acidic na mga kinakain natin? Ano ba yung pinanggagaling ng acid food? Ito po yung mga flesh. Mataas po ang uric acid niyan. At yan po yung tribing, at yan nagtatribe po itong tinatawag na mga bakterya. Kaya doon pa lang po sa bahagi na yon, na kung malalaman natin yung bahagi natin, kung anong participation nyo at participation ko sa katawan natin ito, maintindihan natin na itong lifestyle na dapat na ating pinapractice ang siyang tanging gamot. Ang sabi nga ni Thomas Edison sa mga huling araw, ang pagkain daw ang magiging silbing gamot. Ibig sabihin, kung kumakain ka ng tama, meron ka ng natural healing sa iyong katawan. Binanggit din ni Hippocrates yan, na ito po ay meron palang tinatawag na bagay. For example, bawang. Kumain ka ng bawang, nilalagay mo sa kamatis. Okay, naggawa ka ng soup na may halong bawang. Ito pala ay merong tinatawag na natural bacteria, pinapatay pala nito ang bacteria sa loob ng katawan. Meron palang natural antibiotic ito. And at the same time, napakataas pala ng pH ng bawang. Nasa 14. Kasi ang normal blood pH, 735 to 745. Takot po ang virus at bacteria sa mataas ang pH. Kaya yung tinatawag na blood chemistry, pag ang blood chemistry mo ay nakita, lahat po ng nagkakasakit ngayon, nakikita na sa panibagong siyensya, mga modernong siyensya ngayon, kung anong klaseng dugo meron ka. At nalalaman na nila kung anong karamdaman ang nabubuo sa'yo sa katawan mo. Kaya pag ikaw ay kumakain ng maayos at tama yung kinakain mo, at alam mo na yung kinakain mo ay isang-ayon sa katawan mo, hindi ka dadapuan ng karamdaman. And that is good news. That's what I am trying to point it out. That our own beloved people must probably realize that this kind of education should be air out or something to be given to people out there so that they will have some sort of quality understanding in the area of natural healing. Na yan po yung bahagi ng programang ito, na Kaalaman Pangkalusugan, na binabalik ko sa Panginoon ang pagpapasalamat na itong Hope Channel po ay naging isang instrumento para huwag nating mapigilan o kaya naman may withhold itong tinatawag na mensahe ng pangkalusugan dahil meron pong